Lumuhod ka. Tatay, ayokong pakasalan si Linhao, yung masamang tao na yun. Tumahimik ka. Ang pamilya Lin ay isang malaking angkan sa Longcheng. May suporta pa mula sa nangunang mayamang pamilya sa Shangjing, ang pamilya Ling. Kapag ikinasal ka sa pamilya Lin, ang pamilya nating Liu ay tiyak na angat. Ngayon pa, buntis ka na. Sabihin mongga. Kaninong anak yan sa tiyan mo? Naku ate kao, talagang desperada ka na no? Para lang hindi mapakasal sa pamilya Lin, nakipagtalik ka pa sa driver. Driver? Bilisan mo, umalis na tayo. Sa kamang residence. Maupo po kayo ng maayos. Narating na po natin. Binibini, nakarating na tayo. Binibini, ayos lang po ba kayo? Ang init. Guys, Ito ang bayad sa'yo, ang sobra ay para sa serbisyo mo. Kalimutan mo ang nangyari kagabi, kung hindi, panagutan mo ang consequences. Tatay, hindi yun ang totoo. Ay kao. Tatay, sabihin mo nga, tong bagay na, tu. Paano kung malaman niyang Master Lin? Yung 30 milyon na kontrata natin, mawawala na yun. Baka magalit pa sa pamilya nating Liu. Mga tauhan, hanapin ninyo ang driver na yun. nanay, dumalaw po ako sa inyo. Kamusta na po kayo doon sa itaas? Nalaman na ba ang totoo tungkol sa pagkamatay ng nanay ko? Ayon sa utos ninyo, pinapahanap ko na sa mga kasama sa Shishan Hall. Buong pagsisikap na imbestigahan, may resulta na sa loob ng kalahating buwan. Alam ko na, umalis ka na. Ginoo, hindi po ba kayo babalik? Hindi po ba kayo nainip? Na maging isang super habang buhay. Gusto ko lang maging ordinaryong tao ngayon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Pero, Fenga, Lao Xiu, kilala mo si Leng Feng. Nilayas mula sa pamilya niya 10 taon na nakalipas. Ay patay na. Fenger, mali ako nun. Pero ngayon, ang lolo mo ay may sakit na at nakaratay. At itinalaga ka bilang tanging tagapagmana ng Leng Corporation. Kung hindi mo tatanggapin, ang kapangyarihan sa Leng Corporation ay mapupunta sa ibang tao. Ano naman? Wala akong pakialam. Anong reklamo? 5-star rating ako buong taon. Sino ang may gana magreklamo sa akin? Siyempre siya yon. Hoy, young master. Young Master, Fenger. Lola, anong gagawin natin ngayon? Ang Cold Clan ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Shangjing, 100 taon nang iginagalang. Ang posisyon ng leader ng Cold Clan, gaano karaming tao ang nangangarap dito. Nagagalit lang siya, nagpapakalat ng balita. Ang Cold Clan ng Shangjing ay nakahanap na ng tagapagmana. Sa lalong madaling panahon ay magdaraos ng selebrasyon para sa prinsap, at noon, gusto kong lahat ng mayayamang pamilya ay batiin ang aking Fenger. Opo. Tama, dito nga. Miss, kung sa palagay mo'y sobra ako kagabi. Pwede akong mananagot pero wag mo akong bigyan ng masamang review. Tumahimik ka, huwag mong banggitin ang nangyari nung gabing yon. May 500,000 sa card na to, kunin mo't umalis ka agad sa binhay. Umalis ka sa binhay. Ano ng problema mo? Huwag kang makialam basta kung gusto mong mabuhay. Kunin mo ang pera at umalis ka agad sa binhay, kung hindi, ang aking fiancé ay hindi ka patatawarin. Fiant, Siya ang panganay na Lin ng pinakamayamang pamilya sa Longsheng. Sabi nila, may koneksyon pa siya sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Shangjing. Ang Cold Clan, kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na. Gold Clan. Hoy, paano kung sabihin ko? Pwede kitang tulungan sa problema mo. Umalis ka na, bilis. Hoy, Young Master Lin, ako. Ikaw talaga? Walang hiya ka. Sabihin mo sa akin kung sino to. Liu Ruyan, may limitasyon ang pasensya ko. Young Master Lin, huwag kang magalit. Siya ay kasintahan ng ko, ikaw. Ete, huwag mo akong sisihin. Inisip ka ulang. Hindi dapat itinago kayong Master Lin ang ganitong bagay. Lalo na't malapit na kayong ikasal, kung malalaman ng iba. Anong isipin nila sa pamilya natin? Ang pamilya Liu, kahit papaano, kilala rin tayo sa binhay bilang isang respetadong pamilya. Ang panganay na Liu, sa likod ng mga tao, ay isang babaeng malandi pala. Walang hiya ka. Napahiya ako sa'yo. Ese. ang kamay ng lalaki ay para sa pagtatagumpay. Hindi para manakit ng babae. Ikaf pala. Ang lakas ng loob mo, hinawakan mo ang babae ko. Zugurin Nuozia. Ganito, kung gusto mong lumuso sa pagitan ng mga hita ko parang aso.
Baka maawa ako at talampasin kita. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Huwag kang magmalaki, huwag kang magpangga. Bilisan mo, bilisan mo. Ak. Ete, payo ko sa'yo, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Kunin mo ang pera. Gapang karoon, at ang 1,000,000 sa sahig ay sayo na. Yan lang ba ang kayang gawin ng angkan mo, Lin? Isang hamak na super lang, nagmamalaki ka sa akin? Super lang ako. Pero kayong mga mayayaman, inaapi nyo ang isang babae. Yan ba ang tapang nyo? Isang hamak na tsupa lang, magiging bayani KPA? Ngayon pa lang, babaliin ko ang isang paa mo. Linhaw, wala siyang kinalaman dito. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Edko, ikaw nga hindi mo may pagtanggol ang sarili mo. Ipagtatanggol mo pa itong super. Linhaw, pakawalan mo siya. Walang kalokohan. Sabi ko babaliin ang paa niya. Kaya babaliin ko. Zugurin niyo. Giyahan niyo itong super. Pinagtatanggol mo pa siya. Ngayon makikita mo mismo ang mangyayari sa kanya. Linhaw, para na rin sa akin. Bigyan mo ako, Liu Ruyan, ng konting respeto, pakawalan mo siya. Respeto? Sige, bigyan kita. Dahil ikaw, Luruyan, ay ang aking nobya. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa buong buhay ko, Linhaw, hindi pa ako nakikipagtalik sa loob ng tatsi. Kung susundin mo ako at maghuhubad ka, at papasok ka roon para maghintay, papakawalan ko siya. Ano? Pwedeng makipagtalik sa'yo ang isang super. Sa akin hindi. Alam ka una. Ang pagiging malinis at dalisay mo sa harap ko. Peke lang lahat yan. Kapag naghubad ako, papatawarin mo na ang lahat. Oo. Bagamat isa lang akong super. Ako si Linfeng at hindi ako napariwara. Para kailangan ng isang babae na ipagtanggol ako. At hindi niya ako karapat-dapat. Tumigil ka. Hindi karapat-dapat ang ganyang klase ng lalaki para pakasalan mo. Sumama sa akin. Liu Ruyan. Kung makikipagsama ka sa kanya, i-anunsyo ko ngayon din na ang 30 milyon na pakikipagtulungan ng Angkan Liu ay kanselado na. Giyahan niyo. Duwag. Isang hamak na tsupa ka lang, mainte ka. Papatayin kita at tababayaang nakabalandra sa kalsada. Bukod sa may pinagmumulang malaking angkan ng angkanlin, ang top rank na angkanlin. Ang iligdagilas ng yaman ng Chinese Palaron. Ikaw nga ang hindi mo kayang awayin at ang gabing iyon sa amin, isang malaking pagkakamali lang talaga. Pagkakamali. Liru yan, ano ba ang tingin mo sa gabing iyon? Transaksyon o one night stand lang? Unang beses ko iyon, Leng Feng. Driver ka lang naman. Mga matatanda na tayo. Hindi na kailangang magpumilit pa. Ipapaayos ko ang flight mo papuntang abroad. Ipapadala ko sa'yo ang flight number sa phone mo. Ayon sa iyong mga tagubilin, ang bangkwet ng prinsip ay maayos na handa. At sa Long City gaganapin, pangungunahan ng Lin family. Nga pala, napansin ko rin na malapit na malapit. Relasyon. Kaya ipadala ang mga imbitasyon, gawing. Espesyal na panauhin ang Liu family. Maghanda ng kontratang worth 100 milyon. Ipadala bilang dowry sa Liu family. Tiyak na darating si Fenger ng ganito. Walang hiya ka, nagawa mong awayin ang Lin family. Tapos nakauwi ka pa? Pa, hindi mo alam, dahil sa walang kwentang driver na yon, si Ed. Hindi lang niya inintindi ang 30 milyon na collaboration sa Lin family. Hinayaan pa niyang ma-offend niyang driver ang iyong Master Lin. Uun ga. Ngayon, hindi lang nawala ang 30 milyon na deal. Baka ma-offend PA natin ang malamig sa bahay ang mga higante. Malamig na bahay na ibibigay mo ako ng tuhod pababa. Paano ako nagkaroon ng ganitong? Walang kwentang anak na babae. Liu yun? Kung hindi mo ako ipinagbenta sa Lin family noon, hindi sana umabot sa ganito. Walang hiya, anuman ang gawin mo. Dapat humingi ka ng tawad kay iyong Master Lin. Kung hindi, wala akong ganitong anak na babae. Liu yun. Ituloy ko na akong anak na babae. Ay ikaw. Simula noong namatay ang nanay ko sa childbirth. Hindi mo na ako itinuring na anak mo. Kung hindi, bakit para lang sa 30 milyon? Ipinagbenta mo ako sa Lin family? Anong sinasabi mo? Mali ba? Para sa pera. Tumigil ka. Tanong ka o SIO. Pupunta ka ba sa Lin family o hindi? Hindi.
Ang pag-offend sa Lin family ay pagwasak sa kinabukasan ng aming Liu family. Ngayon, papatayin ko talaga tong matandang to sa'yo. Walang respeto sa sarili, gago. Tigil. Ikaw na masamang super. Paano ka naglakas loob na magpakita? Hindi ba pinagpakita sa ibang bansa? Bakit ka nandito? Nandito ako para sabihin sa'yo, kahit ang Liu family o ang Leng family. Wala akong pakialam. Bastos. Naglakas loob kang pumasok sa aming Liu family. Liu yun. Bakit hindi pa siya hulihin? Ito ay walang respeto. Masamang ta. Emgata. Kailangan nating patahanin si Young Master Lin at ibalik ang 30 milyong kontrata. Hulihin siya. Sino ang may lakas ng loob? Kalaf. Ang bisita ng Leng family ay dumating. Lung family. Sino si Miss Liu Ruyan? Ako iyon. Ako ay inutusan na ibigay ang Dragon Emblem invitation kay Miss Liu, makasama sa Long City pagkatapos ng 3 araw. Para sa Crown Prince Banquet na inihanda ng Lin family para sa tagapagmana ng Leng family. Ang Crown Prince Banquet ng Leng family. Ito ay ipinadala mismo ng Lin family, ang Dragon Emblem invitation. Ibig sabihin nito ay pinatawad na tayo ni Young Master Lin. Tanggang ta. Sa mga susunod na araw, manatili ka lang dito. At itong masamang super, bagbugin hanggang mamatay. Hindi pwede. Palayain siya. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap ninyo. Ay cow. Palayain siya. Leng Feng, ang bagay na ito ay hindi na natin kayang kontrolin. Umalis ka na. Umalis ka na, bilis. Ikaw ang aking babae. Hindi ko hahayaan na may kumuha sa'yo. Crown Prince Banquet. Gagawin kitang pinakamarangal na babae sa Crown Prince Banquet. Diyos ko, ito ang estilo ng Leng family. Hindi ka inakala na ang mga alahas na ito ay gawa sa purong ginto. Sa pagkakataong ito, salamat sa proteksyon niyong Master Lin. Kung hindi, lubusan na sana nating nasaktan ang Leng family, ang pinakamayamang pamilya. Walang utak na babae. Makipaghiwalay ka na sa masamang super na ito. Nang tuluyan, kung hindi at dahil dito ay masaktan ang Leng family. Ako mismo ang bubunutin ng balat niya at iwan sa kalye. Leng Feng, Bakit siya nandito? Buvisit. umalis ka na. Ang Crown Prince Banquet ay hindi lugar para sa iyo. Masamang super. Talagang hindi ka mapapagod. Ngayon, kahit ang Crown Prince Banquet and Leng family, naglakas loob ka pa ring magulo. Ang Crown Prince Banquet ay para sa akin. Bastos, ikaw na masamang super, nagpapanggap bilang tagapagmana ng Leng family. Umalis ka na agad sa Chandufu. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang gagawin ko sa'yo. Tignan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Liu Yun, humanap ka agad ng tao. Itapon natin itong walang modo, na walang alam sa mundo, para hindi na madumihan ang mata ng tagapagmana ng Cold Group at ni Lin Xiao. Ziege, Sandali. Nag-aalala pa ako kung saan ka hahanapin. Ikaw pa mismo ang nagpakita para mamatay. Patayin niyo siya. Liu Ruyan, para lang ba sa isang hamak na driver? Gagawin mong kahihiyan ako. Lin Hao, ano ang gusto mo? Lahat ng hiling mo, ipagkakaloob ko, Liu Yan. Pakawalan mo na siya, pwede ba? Putang ina mong babae, tumahimik ka. Para sa hamak na driver na ito, paulit-ulit mong inaapi si Lin Xiao at ang pamilya Cold. Gusto mo bang mamatay tayong lahat ng pamilya Liu? Ate, bakit ka ganyan? Itong hamak na driver, anong meron siya kumpara kay Lin Xiao? Paulit-ulit mong hindi pinahalagahan, okay lang sana. Via nagluko kapi kay Lin Xie. Tumahimik ka. Hamak na driver, ginawa mong kaaway ng pamilya Liu si Lin Xiao at ang pamilya Cold dahil ayaw mong mabuhay ang pamilya Liu. Kaming pamilya Liu ang unang papatay sa'yo. Gago. Zumama ka sa akin. Hindi karapat-dapat sa akin ang mga tulad mong nagbebenta ng anak. Sinabi ko na siya ang babae ko. Kung may mga haspang humadlang sa pag-alis namin, huwag niyong sisihin ang hamak na driver na ito kung ano ang gagawin ko. Gusto mong mamatay? Tama na. Liu Ruyan, ipinaglalaban mo talaga siya? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Liu Ruyan, ngayon, kung tatanggalin mo ang sapatos mo at lalakad dito, maaway na kong pakakawalan ang hamak na driver na ito. Kung hindi, mamamatay siya. Matibay ang loob mong ipagtanggol ang driver na ito, di ba? Kaya tanggalin mo. Tanggalin mo, tak. Tanggalin mo na. Lin Hao, tandaan mo ang sinabi mo ngayon.
Kung gusto niyong lahat na gamitin ang kapangyarihan para mang-api, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Lalo na ikaw, Linhao. Ang ginawa mo kay Ruyan, babayaran mo ng sobrang sakit. AMEA. Walang utang na loob. Ngayon, tingnan natin kung matigas ang bibig mo o ang buto mo. Zika at Akihiniyo. Dumating na si Joe, Hu ng Cold Family ng Longcheng. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nangahas ka pang maggulo sa piging ng prinsip. Tito Hu, ito yung walang hiya. Ang lakas ng loob nitong sabihin para sa kanya ang piging. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nangahas kang sabihin, para sa'yo ang piging ng prinsip. May problema ba? Malaking problema. Isang tulad mo. Paano makikilala ang isang dakilang tao tulad ni Tito Hu? Hindi kilala ni Tito Hu to, nagsasabing. Sa kanya ang piging. Ngayon nagpakalalaki ka. Nangahas kang awayin ang pinakamakapangyarihan sa Longcheng at si Tito Hu. Tito Hu, kung kayo mismo ang kikilos. Madudumihan lang ang kamay ninyo. Hayaan niyo na po ako. Malapit na dumating ang young master at matriarch. Gawin mong malinis. Walang dapat dumugo. Huwag kayong mag-alala, Tito Hu. Lele, di marunong rumespeto. Zugurin niyo. Linhao, ipinangako mong pakakawalan mo siya. Nagbago na ang isip ko. Gusto mong mamatay? Tutulungan kita. Linhao, gago ka. Ay, sinungaling ka. Hinamak montak ako? Ano na naman ang gagawin mo? Nangahas kang manakit. Papatayin kita. Ikaw, di ka karapat-dapat. Mahilig kang manampal, di ba? Ngayon, matitikman mo ang pakiramdam ng masampal. Tigil. Ano pang hinihintay niyo? Sugurin niyo. Mga walang kwentang tauhan. Sayang ang pinakain ko sa inyo. Di nyo kayang patumbahin ang isang super lang? Huwag kang magkakalang walang makakatumba sa'yo dahil marunong kang martial arts. Ingat! Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang manakit sa harap ko. Ginulo mo ang piging ng prinsip. Ano naman kung sa harap mo? Sino ka ba? Bastos, anong sinabi mo? Sabi ko, sino ka ba para humarap sa akin? Lingfeng, siya ang head of the family sa Longcheng. Di mo kaya. Umalis ka na. Walang makakaalis ngayon. Isa ang pinto. Master Hugh, ako ang may kasalanan. Ako ang sasagot sa lahat. Di ko ulitin ang sinabi ko. Tama. Tama si Tito Hu. Walang makakaalis ngayon. Lalo na ikaf. Gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Talaga ba? Nakita mo na? Ang pagpapakabait ay magpapalala lang sa kanila. Kaya, para matalo sila, kailangan mong maging mas malupit. Dragonhead ing Lung family? Siya ba ay miyembro ng Leng family? Talaga bang ako ang nagkamali? Sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang tattoo ng dragon sa braso mo? Pwede kitang palayain, kung hindi, ngayon din. Mahihirapan kang mabuhay para umalis dito. Si Liho ay nag-aalala pa rin sa totoo na iyon. Baka si Lingfeng ay talagang miyembro ng pamilya Leng. Kung ganon, hindi na ako alis. Tito Hu, kilos na. Sandali. Ikaw na babae, ano pa ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, walang makakapagligtas sa walang kwentang ito. Tito Hugh, ang totoo ng dragon ay para lang sa mga miyembro ng pamilya Leng. Isipin mong mabuti. Lingfeng, huwag ka na magpakatapang. Gamitin mo ang totoo na ito para makaalis mamaya, narinig mo? Tito Hu, kilos na. Tama na. Ang paggawa ko ng desisyon, hindi mo ako pwedeng utusan. Ito Hu, ang pamilya Lin, ay pinahahalagahan ni Leng Huangpu ng Longcheng. Kahit bumagsak ang langit, ang pamilya Lin ang sasalo. Huangpu, kung hindi ka kikilos, ako na mismo ang gagawa. Hulihin Zia. Ikaf, Li Hu. Ano ang ibig mong sabihin? Palamigin mo ang ulo mo. Ako, palamigin ang ulo. Palamigin ang ulo. Ikaw ang takot kumilos. Ako na mismo ang kikilos. Bitawan mo ako. Talagang harapang Ginoo, likod naman ay asong ulol. Walang kwenta ka, ngayon din ay papatayin kita. CJ, tignan natin kung paano mo ako kakagatin, asong ulol. Bago natin malaman ang tunay niyang pagkatao, ngayon, walang alis dito. Nakita mo na? Sila ang ayaw na umalis ako. At, hindi pa kita nagagawa bilang pinakamarangal na babae sa piging na ito. Paano ako alis?
Kung may lakas ka, patayin mo ako. Walang kwentang duwag. Leng Feng, Walang kwentang ta. Leng Feng, tama na. Hindi ko gusto ang lalaking palaging naghahanap ng gulo. Kung talagang papatayin mo siya ngayon, ang sitwasyon ay hindi na masosolusyonan. Leng Feng, marami ka nang nagawa para sa akin, pero sa huli, hindi mo kayang talunin ang mga ito. Mamaya, bibigyan kita ng pagkakataon na makaalis. Ang galit ng pamilya Lin at Leng. Ako na lang ang sasalo. Kahit pamilya Lin o pamilya Leng, simulat sa pool. Wala silang halaga sa akin. Tito Hugh, ikaw ay matalinong tao. Ngayon, si Lin Hao ay konting sugat lang ang natamo. Pagkatapos, ang pinakamasama ay maaaring magalit si Lin Tiang mo. Magalit ang mayordomo ng pamilya Leng, ngunit kung sakaling mapatunayan. Si Leng Feng ay miyembro ng pamilya Leng. Wala ka nang babalikan. Palayasin mo siya. Sinaktan ng anak ko, si Lin Tiang Wo, gustong umalis. Hindi ganoon kadali, tatay, pati si Lihu. Pa sa basurang ito, sinaktan niya ako, si Lihu. Mahigit 10 taon tayong magkaibigan, ngayon. Laolin, huwag kang magalit, lahat ng ginagawa ko ay para kay Lin Hao, para sa kanya. May tattoo siya ng ulo ng dragon sa kamay. Peke ang tattoo niya ng ulo ng dragon, hindi siya miyembro ng pamilya Leng. Sabi ko na nga ba, paano magiging miyembro ng pamilya Leng ang batang ito? Bawat may apelidong Leng ba ay miyembro ng pamilya Leng. Tapos na. Liu Ruyan, ngayon ang basurang ito. Hindi lang sinaktan si Lin She. Naglakas loob pang magpanggap na miyembro ng pamilya Leng. Paano mo pa siya mapoprotektahan? Hindi niya kailangan protektahan ako. Ako na inyong minamaliit. Isang trooper ang magpoprotekta sa kanya. Walang kamatayang bagay, bata. Muntik na akong malukumuntag. Lokohin ka, masyado kang feeling. Ikaw, Laoli, ibigay mo siya sa akin, tatay. Ano pa ang pinagsasasabi mo sa kanya? Patayin mo na ang basurang ito, hindi siya makakaalis. Lin Yi. Walang kinalaman ang aming pamilya Liu dito. Lahat ito ay dahil sa aking walang kwentang apo. Nanaloko ng super na ito. Huli, ako yun, ako. Nabigyan ng katarungan ang aming pamilya Liu, ibigay mo sa akin. Patayin ang gagong ito. Ete, patuloy mo pa bang pagkakamali? Gusto mo bang masaksihan ang hirap at pagod ni Lola at Tatay? Sa pagbuo ng pamilya Liu, masisira dahil sa iyo. Ete, kung ayaw mong pakasalan si Lin Xiao, Pwede kitang palitan. Bakit Montag? kailangang sirain ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala, nandito ako, kahit anong mangyari ako ang bahala. Wala akong pakialam sa kanila. Bastos, malapit ka ng mamatay, nagsasalita ka pa, mga tao. Mahal, sinabi ko na, hanggat hindi mo ako mapapatay. Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan, sana mamaya. Ganyan ka piarin, tulaten gayon. Walang sinumang pinahahalagahan. Kayong lahat sabay-sabay. Nagmamadali ka bang mamatay? Hindi ko hahayaan na makuha mo ang gusto mo. Makinig kayong lahat. Pwede nyo siyang saktan, pero huwag nyo siyang patayin. Naiintindihan nyo ba? Walang kwentang tao. Dahil lang sa konting kakayahan niya, kailangan pa niyang awayin ang pamilya Lin. Darating din ang panahon na magmamakaawa siya. Narinig ka o. Sa party ng prinsip, hindi lang ang matandang biyuda ang nandun. Pati ang gobernador ng Longcheng ay dadalo rin. Walang kwentang tao ka. Kung gusto mong mamatay, kasalanan mo na. Liu Ruyan. Mamaya. Ipapanood ko sa iyo kung paano mamatay ang walang kwentang tao. Na minamahal Montag. Ang dami niyong sinasabi, maglalaban ba kayo o hindi? Zugurin niyo. Sino ang may lakas ng loob? Yuan, pakiusap. Umupo na po kayo. Ito, Zeno ka? Hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Ano ka ba, pati kami ay pinagsasabihan mo? Lin Hao ay hindi karapat-dapat malaman? Kapag nagsasalita ako, huwag kang makikialam, maliit na babae ka. Hinampas Montag ako? Ang unang sampal ay para sa pagiging bastos mo, ang pangalawang sampal ay para sa pagiging walang respeto mo. Kung hindi ka matututo, hindi lang sampal ang abutin mo. Baka naman talagang siya ay mula sa pamilya Leng? Sig, walang kwentang tao. Medyo maliit ang tingin ko sa iyo. Naghir ka ng babae para magpangga? Kaya pala, artista lang pala ang babaeng iyon na hinir ng walang kwentang tao. Sabi ko na nga ba, hindi siya mula sa pamilya Leng. Babae, magkano ang binayad sa iyo ng walang kwentang tao? Double ang ibabayad ko. Ano? Talaga? Lin Xiao, hinampas niya ako kanina. Kailangan Montag.
Mas mabuti pang umalis ka na sa walang kwentang taong ito. Kasing ganda mo, kung sasama ka sa walang kwentang taong ito. At mamatay, hindi worth it. Hindi mo dapat pinakikialaman kung worth it o hindi. Ang lakas ng loob mo, Laolin, sa isang babae. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras? Malapit na. Apusin nyo na sila. Malapit na dumating ang matandang biyuda at ang panganay. Kilos na. Leng Feng, mag-ingat. Ito. Sino talaga ang babaeng ito? Baka naman hindi artista ang babaeng ito. Kundi bodyguard niya? Kaya siya talaga ay mula sa pamilya Leng? Hindi, impossible. Walang kwenta, lahat walang kwenta. Laoli. Baka naman talagang siya ay mula sa pamilya Leng? Imposible. Imposible. Ang babaeng iyon ay hindi ordinaryo. Baka miyembro ng organisasyon? Sa kasalukuyang piging ng prinsip, walang dapat maging pagkakamali, kung hindi, magagalit ang matandang ginang. At tatanungin tayo ng gobernador ng Longcheng. O wakasan tayo nito. Tapusin na natin ang kalokohang ito. Walang kwenta ka. Ano ang ginagawa mo? Ipadadala kita sa impyerno. Linhao, kamusta na? Ang hamak na super na minamaliit mo. Ano ang pakiramdam ng mabali ang mga binti? Ahaw, tatay, ngayon. Kahit mawala ang buhay ko, ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo. Sandali, darating na ang matandang ginang at ang gobernador ng Longcheng. Maliligtas tayo. Ngayon, walang makakita sa inyo. Ginoo, gusto mo ba? Eka, hindi nyo siya pwedeng patayin. Hindi nyo siya pwedeng patayin. Ano, kabia? Sino ka para pigilan ako? Si Iwan? Kung papatayin mo siya, magkakagalit ka sa pamilya Leng ng Shangjing at sa gobernador ng Longcheng. Pamilya Leng man o gobernador ng Longcheng. Hindi ko sila pinapansin. Sino ang may lakas ng loob na bastusin ako? Agalang-galang na gobernador, hindi lang niya sinaktan ang anak ko, nagmamalaki pa siya. At winawalang hiya ang pamilya Leng at kayo, ang gobernador ng Longcheng. Ako si Lin Tianguo, nakikiusap sa inyo. Na arestuhin siya. Arestuhin siya. Hindi dapat. Hayaan ang taong ito na gumawa ng kalokohan at sirain ang piging ng prinsip. Panginoong Lin, Manager Lee, huwag kayong mag-alala, hindi siya makakatakas. Emgata, dalhin agad si Lin Hao sa ospital. Opo. Bastos, ginagalaw ang mga tauhan ko. Siya. Ngayon, walang makakakuha sa kanya, walang makakaligtas sa kanya. Gusto mong mamatay? Ang sitwasyon ngayon ay hindi na kayang kontrolin ng isang babae. Manatili ka sa tabi. Harawan mo kung paano kita paghiganit. Leng Feng, Huwag kang mag-alala, hindi sila magpapaputok. pero sila. Maniwala ka sa akin, isang beses lang. Yetchan ba? Paputukin mo sila. Gino. Ang bilis mong magpakamatay, o baka naman hindi ka talaga natatakot mamatay? Ano ang takot sa kamatayan? At saka ikaw. Sila. Hindi ko sila pinapansin. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagmamalaki ka pa rin. Agalang-galang na gobernador, sa harap ko, ginago ng batang ito ang anak ko. Pakiusap, gobernador, hayaan niyo akong sirain siya gamit ang aking sariling kamay. Magaling ka man SAW, ano naman? Ngayon, isang bala lang, ay sasabog na ang ulo mo. Halika, bumaril ka, patayin mo ako. Tumigil ka, Bumaril ka. Anong hinihintay mo? huwag mo akong pilitin. Bumaril ka. Matandang gago. Binigyan kita ng pagkakataon, wala kang kwenta. Ang lakas ng loob mo, harap-hapan mo kinuha ang baril at nanakit sa hapo. Talagang gobernador ng Longcheng, pagbukas mo ng bibig, wala ng tama at mali. Baligtad ang mundo. Pero itong maruming tubig mo, ay hindi ko kayang tanggapin. Tumigil ka. Inutusan kita na isuko mo ang baril at sumuko. Lumuhod ka at magpakapigil, kung hindi, ayon sa batas ng Dacia. Babarilin ka dito mismo. Barilin ako. Ikaw lang, isang hamak na gobernador ng Longcheng. Wala kang karapatan. Loko ka. Huwag kang lalapit. Binalaan kita na huwag mo akong gagalitin, pero paulit-ulit mong ginagamit ang iyong kapangyarihan para apihin ako at ang aking babae. Tatay, siyang gago na ito. Nababaliw na siya. Tulong montak ako. Kailangan mo akong tulungan. Anong gusto mo? Sa akin mo ibuhos. Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ba't gusto ninyong mayayaman ang manakit ng iba? Kaya gaganti ako sa harap ng tatay mo, unti-unti. Kitang pinapatay. Hindi ka ba natatakot sa pamilya Leng? Pamilya Leng. Sa paningin ko, walang silbi. Tama na. Harap-hapan mong pinatay sa hap ko. Halatang hindi mo ako pinahahalagahan bilang gobernador. Handa. Hindi pwede. Bumaril.
Yitian ba, ang lakas ng loob mo? Naglakas loob kang gamitan ng baril ang panganay na Ginoo. Huli na ang dating ko. Patawarin mo ako, panganay na Ginoo. Pamilya Leng, panganay na Ginoo. Tumayo ka. Opo. Nanay, talaga bang siya ang panganay na Ginoo ng pamilya Leng? Wala na, wala na. Wala na ang pamilya Liu. Liu Huyan. Bakit ba kahit isang hamak na super lang ang hinahanap mo? Ay panganay na Ginoo ng pamilya Leng. Bakit ganito? Kahit ikaw ay miyembro ng pamilya Leng, kahit na mawalan ako ng buhay, si Lin Tianguo, ay hahanapin ko pa rin ng hustisya para kay Ahaw. Lin Tianguo, nakita ko na ang inyong kamahalan. Lin Tianguo, ang handaan ng prinsip ay ipinagkatiwala ko sa iyo. Ganito mo ba ito pinamahalaan? Kamahalan, ikaw. At ikaw, Tanga. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa mga dayuhan laban sa panganay na Ginoo ngayon. Ipinapahayag ko, ang iyong posisyon bilang tagapamahala ng Longcheng ay wakas na. Lumayas ka agad. Kamahalan, huwag po umalis ka. Yitian ba? Bakit hindi mo pa ipababa ang mga baril ng iyong mga tauhan? Kamahalan, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Dito sa harap ko. Ganyan ka magsalita? Yetian ba, pagdating sa katayuan? Ako ang punong tagapamahala ng pamilya Leng sa Shangjing. Pagdating sa edad, ako ang iyong tiyuhin, kaya paano? Ako dapat magsalita sa iyo? Kalukuhan. Kahit na ikaw ang punong tagapamahala ng pamilya Leng sa Shangjing, ano naman? Kahit ang matriarka ng inyong pamilya ay dating, dapat siyang maging magalang sa akin. Yitian ba? Ikaf lang ang gobernador ng Longcheng. Dapat ba ang matriarka namin maging magalang sa iyo? Ano pa ang hinihintay ninyo? Ipababa ang mga baril. Itaas ang mga baril. Yitian ba? Naglakas loob kang. Zinaktan Montag ako? Ang pamilya Leng sa Shangjing. Sa harap ng templong pumatay sa aking likuran, ikaw ay walang kwenta. Hindi ko alintana kung ikaw ang panganay na Ginoo ng pamilya Leng. Ngayon, ang mga nagkasala sa akin ay dapat magbigay ng paliwanag. Kung hindi ako masisiyahan, hindi ka makakalabas ng Tiandu Mansion. Leng Feng. Tama ang sinabi ng gobernador. Ngayon, kahit na siya ang panganay na Ginoo ng pamilya Leng, dapat siyang magbigay ng paliwanag sa amin at sa aking anak. Lin Tianguo, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Dapat ba ang panganay na Ginoo na magbigay ng paliwanag sa iyo? Hindi lang sinaktan ng panganay na Ginoo ang iyong anak, kahit patayin niya. Iyon ay dapat lang. Bakit? Dahil siya ang panganay na Ginoo ng pamilya Leng. O, dahil iniisip niya na siya ay miyembro ng templong pumatay? Gobernador, ang pamilya Leng ay hindi lang mapanghama, kundi ng api pa. Malinaw na hindi kanila iginagalang. Ako si Lin Tianguo, ayaw kong makisama sa kanila. Handa akong ibigay ang lahat ng aking kayamanan, makipagsama sa inyo, upang ipaglaban ang hustisya para sa mga nasaktang kapatid. At nakikiusap ako sa gobernador, ipaglaban din ang hustisya para sa aking anak. Lin Tianguo, hindi BA. Natatakot ka sa mga kahihinatnan ng pag-alipusta sa pamilya Leng? Huwag mong kalimutan. Kalahati ng mga proyekto ng iyong pamilya ay hawak ng pamilya Leng. Kapag nag-utos ang pamilya Leng, ang iyong pamilya ay magigiba. Kung ako si Lin Tianguo, hindi ko man lang maipaglaban ang hustisya para sa aking anak. Kung gayon, hindi ako karapat-dapat maging ama. Ano pa ang silbi ng pamilyang Lin sa akin? Kung gayon, hayaan nating maglaho ang pamilyang Lin. Yung master, imbes na pabagsakin ang pamilyang Lin, mas mabuting pag-isipan mo kung paano mo ipapaliwanag sa gobernador. Kung hindi, ang pagiging yung master mo ay matatapos na ngayon din. Isang hamak na gobernador lang, may karapatan bang humingi ng paliwanag sa aming amo? Yetian ba, sa mundong ito, wala pang taong makapagpapaamin sa akin. Igilan mo ang kakulitan. Wala akong pakialam kung sino kang yung master. Dahil ginago mo ang gobernador, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kung hindi lang para sa plano ni Second Brother, para makuha ang mga lihim militar ng pamilyang Leng. Pinaril ka una sana kayo. Pero dahil ginago niyo ako, gagawin kong kahiya-hiya kayo. Gagawin kong katatawanan. Ng buong Dragon City ang pamilyang Leng, yung Master Leng. Bagamat magkaibigan ako ng matandang biyuda ng inyong pamilya, hindi ko naman pwedeng pabayaan ang loob ng mga tauhan ko. Di ba? Kung ganoon, lumuhod ka na lang ngayon. At humingi ng tawad sa mga kasama ko. Hindi ko na ito pag-uusapan pa. Ano es atingin Montag? Walang kwenta. Nagmamalaki ka pa? Gusto mong barilin kita? Umusog. Young Master, sige na. Kung hindi, ang susunod na bala ng gobernador ay hindi na mamiminto. Ikaw dapat mamatay. Matandang gago. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Yung Master Leng, limitado lang ang pasensya ko. Kung hindi mo gagawin, hindi ko mapipigilan. Ang galit ng mga tauhan ko, Yitian ba? Ginagawa mo lang kahiya-hiya ang aming yung master. Huwag kang magsalita ng masama. Ako pa rin ang gobernador ng Dragon City. Hindi ba karapatan kong ipaglaban ang aking mga tauhan? Ikaw, Langfong. Kung lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad, hindi pa huli ang lahat. At ang iyong Prince Banquet ay maaring magpatuloy. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Yetian ba, kung luluhod ako, baka ikaw ang mamatay sa kahiyan.
Si, parang awa mo na, ayaw mong makinig sa mabuting payo. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang matanda. Kung hindi ko igagalang ang matandang biyuda, paluhurin siya. Sinumang humadlang, babarilin. Young master, lumuhod ka na. Kahit yung master ka ng pamilyang Leng, ano naman? Dahil ginago mo ang gobernador, kailangan mong magpakumbaba. Tama, may gobernador na tayong sandigan. Anong pamilyang Leng? Walang-wala sa amin. Liu Ruyan talagang dapat kang mamatay. Leng Feng, kung hindi ka luluhod, mamamatay ka. Lumuhod. Ang kamay ko ang kamay ko. Yechan ba gusto mo pa bang lumuhod ako? Leng Feng kahit aso, dapat tinan muna ang may-ari. Parang hindi Montag ako pinapansin. Yechan ba sobra ka naman? Ano ba ang katayuan ko, bakit kita papansinin? Isang gobernador lang pwede kitang tanggalin anytime. Sig, kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Butukan. Sino ang may lakas ng loob, yi gobernador? Binibigyan mo ng problema ang isang bata. Kung kumalat ito, siguradong mapapahiya ka. Lola, imbes na siya ang pinoproblema, mas ang apo mo. Paulit-ulit akong sinasagot at sinaktan pa ang mga kasama ko. Bata pa naman, mainit ang ulo, normal lang. Gusto mo ba sasaktan ko rin siya, tapos sasabihin kong normal lang? Yi gobernador, hindi mo ba ako bibigyan ng konting respeto? Gawing maliit ang problema. Oo. Papakainin mo siya ng mga piraso, tapos luluhod at magsosori. Kung hindi ako magbibigay ng respeto kahit kanino. Itian ba isa ka lang mandirigma? Anong kapatan mo para paluhurin ang aming binata? Tumigil ka, Royal Servant. Opo. Kung siya ay luluhod, paano ang mukha ng pamilya Leng? Lola, kung hindi siya luluhod, hindi ako magdadalawang isip. Mga tao, patayin siya dito mismo. Sandali, gobernador, seryoso ka bang lalaban sa pamilya Leng? Sino ang nagbibigay ng problema kay Yechan ba? Kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil. Yechan ba sigurado ako? Sa huli ikaw ang luluhod at kakain ng mga ito. Maghihintay ako. Tingnan natin kung sino ang kakain ng mga piraso. Feng, nandito ang Lola Montag. Ngayon walang makakagulo sa iyo, Yichan ba? Kung ganito na ang usapan, handa na akong magsakripisyo. Royal servant, tawagan ang Prince of the North, sabihin mo tutulong siya. Ang pamilya Leng ay tutupad sa kanyang kahilingan. Yung Nak-Isang. Nagpatahimik sa buong Northern Capital. Yiling Tian Ba. Lola, pumayak na ang Prince of the North. At kasama niya ang mga Dragon Guard. Yitian ba tapos ka na gobernador? Ano ang gagawin natin ngayon, takbo na ba tayo takbo? Sino ba yung nagsasabi kanina na ipaghihiganti ang anak niya? Isang prinsip ng Hilaga lang, natakot ka na, gobernador? Tumahimik ka, ayokong makinig ng paliwanag mo. Gusto mo pa bang ipaghiganti ang anak mo o hindi? Yitian ba, ipapaluhod Montag PABA ang apo kao? Lola, kahit dumating ang prinsipe ng Hilaga, kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil hanggat hindi siya nagpapakumbaba. Mabuti. Leng Feng, hanggang kailan ka magtatago sa likod ng Lola? Nasaan na yung tapang mong ipinagmamalaki kanina? Magtago? Yechan ba, hindi ka karapat-dapat? Ang daldal mo. Yitian ba? Kahit ang isang simpleng tao ay mayroong limitasyon. Kung ipipilit mong hamakin ang pamilya Leng, huwag mong sisihin ang matanda kung sisirain ko ang kinabukasan mo, Ginoo. Ang God of War Butcher ay kasama ng mga kapatid ng Temple of Assassins at papareating na. Lola, sa totoo lang, habang ako ang gobernador ng Longcheng, Walang makakasira sa kinabukasan ko. Kahit si prinsipe ng Hilaga na si Yiling Tian ay hindi makakagawa nito. Yitian ba? Yiling Tian? Hindi. Imposible. Kailangan itong pagkakataon lamang. Huwag kang magsalita ng ganyan, Yitian ba? Paano mo naitulot na hamakin ang prinsipe ng Hilaga? Tumahimik ka. Sino ka para makialam? Hemgatauhan. Opo, bigyan mo siya ng leksyon. Ano ang gagawin, Montag? Teka. Tigilan niyo yan. Lola, ang aso mo ay nangangagat, kaya tuturuan ko siya ng leksyon. Matuto siya. Ang pamilya Leng, kailan naging responsibilidad mo na turuan? Naghahanap ka ng away. Gayon din, papatayin kita. Yitian ba? Tumigil ka. O humanda ka sa galit ng pamilya Leng mula sa Shangjing. Ganon ba? Kung ganun. Pagbibigyan kita, gobernador. Umalis ka. Oy, gobernador. Huwag kang bumaril ngayon.
Ang prinsipe ng Hilaga ay kasama ang Dragon Guards at paparating na. Kung papatayin natin ang matanda ngayon, iyak na gaganti ang prinsipe ng Hilaga at magdudulot ng madugong gulo sa Chandu Mansion. Si Ling Tian ay maghihiganti sa pamilya Leng. Iyon ay magiging kawili-wili. Ha ha ha. Ang gusto lang namin ay paluhurin ang batang ito. At hamakin ang pamilya Leng para mawalan sila ng mukha. Hindi na kailangang patayin ang matanda at magalit ang prinsipe ng Hilaga. Lola, si Leng Feng ay nagnakaw ng baril at nanakit. At tumatay ng gwardiya. Ayon sa batas ng Dacia, dapat siyang arestuhin at usisain. Pero ang gobernador, para sa respeto sa inyo, at sa pamilya Leng, ay papayag na lumuhod lang siya at humingi ng tawad. Kahit ganito, itatanggol mo pa rin siya? Ang matandang si Leng ay, kumpa sa Temple of Assassins. Ano ang kanyang halaga? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aming gobernador ay may Temple of Assassins na sumasalo sa kanya. Dahil may Temple of Assassins, pwede na bang baliktarin ang katotohanan? At tawagin ka ba yung usa? Leng Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Naglakas loob kang lapastanganin ang Temple of Assassins. Dumating na ang Prince of the Northern Garrison. Malugod na pagbati sa Prince of the Northern Garrison. Fänger, lumuhod ka. Kung luluhod ako, baka mabawasan ang kanyang buhay. Patay sa, sige na, tumayo na kayo. Walang-galang, Leng Feng. Nakita mo ang Prince of the Northern Garrison. Bakit hindi ka lumuhod? Ang pagluhod ko, hindi niya kayang tanggapin. Bastos. Prince of the Northern Garrison, ito ang iking walang kwentang apo. Sanay sa kalayawan, hindi marunong ng tamang asal. Kung nasaktan ka niya, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Sedge, matandang si Leng. Ang pangako mong lihim ng pamilya Leng, Huwag kang mag-alala, Prince of the Northern Garrison, basta't malutas natin ang problema. At matulungan ang aking apo na makuha ang pamilya Leng. Ibibigay ko ang lihim ng pamilya Leng, walang daya. lahat ng walang kinalaman, umalis na. Leng Feng. Nanay, alis na biat tayo ngayon? Hindi, Lola, kahit pamilya Leng o Prince of the Northern Garrison. Hindi natin kayang labanan, ang tanging makakapagligtas sa atin ay ang gobernador ng Dragon City. Prince of the Northern Garrison, naalis ko na ang mga walang kinalaman. Yichan ba, ang lakas ng loob mo? Nakita mo ang Prince of the Northern Garrison, hindi ka lumuhod. Tumigil ka, Leng Feng. Kung sumunod ka lang at lumuhod, humingi ng tawad. Pwede nating pagaanin ang sitwasyon. Pero kung gusto mong gawing malaki ito, sasamahan kita. Yetchan ba? Akala mo ba? Kaya mong kontrolin ang Dragon City. Kahit hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Pero ang pagpatay sa maliit na pamilya Leng at sa iyo, ay madali lang. Ha, talaga? Leng Feng, tumawa ka pian gayon. Baka hindi ka na makatawa mamaya, Prince of the Northern Garrison. Ang taong ito ay masama ang ugali, kapag naiwan, puro problema. Mayabang, walang respeto sa batas. Aksyonan mo na. Prince of the Northern Garrison, nanggako ka sa akin. Unahin mong lutasin ang problema ko. Ano? Ailan pa naging karapatan mong turuan ako? Hindi ko piyo kaya. Gawin mo na. Talagang magkakampi ang mga dagat ahas. Kayang-kaya mong baliktarin ang katotohanan. Pareho lang kayo. Bastos ka. Ikaw ang bastos, cute. Ako? Walang saysay ang pakiusap ng matanda. Dahil pinatangan mo ako, dapat kang mamatay. Dapat mamatay. Karapat-dapat ka ba? Siege, kung gusto mong mamatay, tutulungan kitang magkatotoo. Sinong may lakas ng loob? Prince ng North, pakiramdam mo muna. Ano? Gusto mo pang kalahati ng shares ng aming Leng family. Matanda, ang Leng family ay pinaghirapan ng ilang henerasyon. Kung ibibigay lang ng walang bayad, masasaktan ang mga ninuno namin. Prince NG North, ikay marangal. Hindi ba dapat tuparin mo ang iyong salita? Ano ka, Pia? Ang Prince ng North ay kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Kailan pa naging karapatan mong magsalita ng malakas at mag-utos? Sinong nag-utos sa'yo na tulungan siya? Ang paggawa ko ng desisyon ay hindi dapat pinakikialaman ng tulad mo. Ang yabang mo, patayin siya. Ang brazo KO, matanda payo KO SIO. Dali-dalihin mo nang ibigay ang gusto ko. Kung hindi, sa susunod. Baka ang apo mo na ang mawalan ng kamay o pa. Ha ha ha. Tigil. Hindi mo ako kalaban. Walang kwentang tao. Gusto mong mamatay? Balang Zilbi, umalis ka, matandang bruha. Ang lakas ng loob ng apo mo. Nangahas pang patayin ang tauhan ni Prince ng North. Kayope, naghahanda laban sa akin? Yaling siyan, Yetchan ba?
Hindi na kailangang magpanggap sa harap ko. Lahat ng ginagawa niyo ay para lang. Sakupin ng Leng family, di ba? Sir, nalaman na NK Night Shadow Team. Ang governor ng Long City at si Prince ng North, magkapatid sa ama, ay magsasagawa ng plano laban sa Leng family sa inyong pagdiriwang. Wala akong pakialam. Basta't hindi nila ako gagambalain. Gawin nila mananawa si Winston. Kung hindi pagsisisihan nila ang pagdating nila sa mundong ito. Prince ng North, totoo ba ang sinabi ng apo ko? Nagtataka ka ba? Pero itong apo mo, minamaliit ko siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang impormasyong ito. Pero totoo ang lahat. Ang plano ngayon ay ginawa naming magkapatid. Pa sa inyong Leng family. Hala Beckett, Prince of the North. Wala namang away ang aming Leng family sa'yo, bakit mo ginagawa to? Paulit-ulit niyong pinagtritripan ang aming pamilya. Yang military secret na hawak ng mga Leng. Tayang palakasin ang aming magkapatid bukod pa riyan. Kanino man ibigay ng mga Leng e pareho lang. Baka pa sa amin magamit ng husto. Haka umangat di alalo. Kayong mga magnanakaw. Naku Lola mali ka, may kasabihan tayo. Kung hindi pa sa sarili, masisira ang lahat, patayin na sila. Maging shares ng Leng o yaong secret ay sa huli. Amin din lahat, yan sayang lang ang oras sa kanila. Tulad ng pag-setup kay Leng Patriarch ngayon. Gagawin nating mawala ang buong angkan ng Leng. Zazagupan ka o kayo. Lola, tinawag kitang matriarch, akala mo na. May sesay ka na ano? Tumingin ka nga sa sarili mo sa ihimukha mo. Kung hindi lang ayaw masira ang plano ni second brother. Matagal nang winakwak ang pamilya niyo, kuya. Matalino kang bata kung kusa mong ibibigay. Ang gusto ko, bibigyan ko ng disenteng pagpanaw. Ang pamilya mong, kung hindi papahirapan kita. Nang di ka mamamatay tao, second brother, hintay niyang kainin muna. Nitong pinagpira-pirasong bato, bago patayin. Yetian ba? Nangangarap ka. Yeling siyan, papahirapan mo ako. Bilang hamak na Prince of the North, hindi sapat ang kalibre mo. Walang galang Leng Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Kung gusto mong mamatay, igagrant ko. Prince of the North, may bibigay ko ang gusto mo. Pero may kondisyon ako, basta palayain mo kami. Ibabigay ko agad ang shares at military secret ng Leng. Hindi pwede. Di ang apo ka una lang palayang muntag. Ibibigay ko ang lahat ng pag-ari ng Leng pati buhay ko. Kapalit ng buhay niya. Feng patawarin mo ang lola sa nangyari. Sa nanay mo, ikaw pa rin ay apo ng Leng. Kaya ito na ang huling pagpapakita ng pagmamahal ko. Ang saap naman ng lambingan ng lola't apo. Kung hindi mo papayagan ang hiling ko, kahit mamatay ako. Hindi ka o pipyamahan yang stock transfer agreement. At hindi ko sasabihin kung saan nakalibing ang sekret. Second brother, payagan mo, kailangan, yan ang superior natin. Kung hindi natin makuha pareho, tayong papagalitan. Tungkol naman sa dalawang, iwanan ko sa akin. Lilibugin kong mabuti, sige, payag na ako. Hari ng hilagang kaharian, ang hari ay hindi nagbibiro. Ngunit siya, kahit hindi lumuhod sa harap ko ay sapat na. Pati ba naman ay paulit-ulit na sumuway sa akin. Siya ay isang batang walang karanasan. Bata? Lola, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maaring mapatawad ang kamatayan. Ngunit hindi makatakas sa parusa. Kung gusto mong patawarin ko siya, pwede. Tutulin ang kanyang dalawang paa. Gumapang at kainin ang mga tira-tirang ito. Iwan ang dalawang babaeng ito. At pagkatapos ay umalis dito. Lola, Ginoo, ang lola ay walang malubhang sakit, ngunit nawalan ng malay dahil sa galit. Mga tauhan, gisingin ang matandang ito. Wala akong oas. Pa maghintay sa kanya. Opo. Umalis kayo. Hari ng hilagang kaharian. Ang inyong lingkod ay humihiling na patayin ang batang walang respeto na ito. Iwanan ng buhay. Opo. Si Jiaolong Wei ay iniutos upang patayin ang anak na ito. Kayong mga walang hiya, naglakas loob kayong bastusin ang aking ginoo. Kamatayan ang dapat sa inyo. Napakalakas na puwersa. Ito. Ang butcher ng Diyos ng digmaan ay huli. Mangyaring pausahin siya. Tumayo ka. Pumatay ang deer at tumatay sa mga hindi respeto. Opo. Ginoo, paano natin haharapin ang mga taong ito? Sino ka talaga? Sino sila? Sino ako? Wala kang karapatan malaman. Sabihin mo sa akin. Sino ang nag-utos sa'yo na kunin ang Cold Clan?
Hindi ko alam. Lumuhod at sagutin ang aking ginoo. Hanggalapa. Sagutin ang aking ginoo. Zumagot ka. Walang hiya ka. Naglakas loob kang sirain ang aking pangalawa. Mine guy. Sagutin mo ako. Hindi ko alam. Kung gayon, pwede ka nang mamatay. Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Kumilos. Zandali. Siya ay hari ng hilagang kaharian. Talaga ba maglalakas loob kang pumatay ng hari? Sa paningin ko, lahat ay pwedeng maging hari. Wala namang mawawala kung isa ang mawala. Ako ay isang Schrittsidman. Kung hawakan mo siya, nangangako ako. Ang mga tao ng templo ay hindi tumigil sa iyo. Mayroon ba siya sa Butcher's Suicide Temple? Paano ka naghahabol pa maging isang shrinkers at tumatay sa kanila? Ikaw ang mga tao ng templo ng Shrisai. Yan ba, sa paningin mo ay akala mo? Ito ang pagkakakilanlan ng shrine. Dito lang ako. Ano ang gusto mong gawin? Naglakas loob kang ipakain sa aking ginoo. Ang mga tira-tirang ito. Gayon, gusto ka uring. Matikman mo ang lasa nito. Kuya, ginoo, ang kriminal ay napatay na. Kuya. Titiyakin kong maghihiganti ako para sa iyo, Leng Feng. Nagsisisi talaga ako na hindi kita pinatay ng mas maaga. Yaling Shan, ikaw. Wala kang karapatan. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Na magplano para agawin ang mga leng. Hindi ko alam. Kung gayon, mamatay ka na. Haha. Ang Prince ng North ay nakipagsabuatan sa mga kaaway, balak saktan ang mga leng, dapat mamatay. Sino man ang hindi sumunod, ang kapalaran ay tulad niya. Tapos na, ngayon ang aming pamilyang Liu ay tuluyang naglaho. Hindi tapos. Nanay, ang nagmamaniho. Hindi ba gusto ni Leng Feng si Ruyan? Tama ang lola at tatay. Basta makiusap lang ang ate sa kanya. Tiyak na patatawarin tayo ni Leng Feng. Sinabi ko, gagawin kitang pinakamarangal na babae. Sa handog na ito. Leng Feng, ako. Ginoo, ano ang gagawin sa mga ito? Leng Feng, hindi, ang panganay na anak ng mga Leng. Dati, ako ang matandang babaeng bulag. Hindi kita nakilala bilang dakila. Patawarin mo kami. Ginoong Leng, maging mabuti ka. Patawarin mo kami. Bayaw, ang problema ay, kasalanan ng ate na hindi niya sinabi sa akin ang iyong pagkatao. Kung hindi sana naging ganito ang tatay at lola. Ruyan, makiusap ka para sa amin. Dahil kami ay iyong pamilya. Pamilya. Lola, tanungin ninyo ang inyong sarili mula simula hanggang katapusan. Tinuring ba ninyo akong pamilya? Hindi mo dapat sabihin yon. Ang tatay at lola ay para sa iyong kabutihan, sa huli. Nakalala sila na baka maluko ka. Hindi mo dapat sabihin ang mga salitang iyon, na ikagagalit nila. Oo, Euyan, tama si Chacha. Ang ginawa ng tatay ay para sa iyong kinabukasan. Ruyan, makiusap ka para sa amin. Tingnan mo, lumuhod na ang tatay sa iyo. Ito ang una at huling pagkakataon na tutulungan ko kayo. Mula ngayon, wala na tayong relasyon bilang ama at anak. Ako si Liruyan. Hindi na ako kabilang sa pamilyang Liu. Leng Feng, patawarin mo sila. Kung si Ruyan ang nagmamakaawa para sa inyo, umalis na kayo. Umalis na kayo, ngayon din. Salamat. Ginoo, paano naman ang mag-amang Lin? Ang mag-amang Lin ay puno ng kasamaan, patayin sila. Naiintindihan. Yewan, 3 araw, hanapin ang nag-utos sa mga ye. Ang nasa likod ng mga pangyayari at ang pamilya Leng ay, Sie Fänger. Ikaw ay mula sa templo ng pagpatay. Lola, tapos na ang lahat. Pinatawad mo na ba si Lola? Ang simbolo ng korporasyon ng pamilya Leng, ang singsing ng pinuno. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Mulan Gayon. Ikaw na ang magiging pinuno ng korporasyon ng pamilya Leng. Anong gagawin natin? Sie Liruyan na yon. Sinabing papayagan niya tayo. Pero Sie Leng Feng? Siguro, tumakas na lang tayo sa ibang bansa. Lola, narinig ko na si Mo, ang anak ng pamilyang pinuno, ay isang palaboy at mahilig sa magagandang babae. Bakit hindi? Natin ibigay sa kanya si Liruyan para protektahan tayo ng pamilya mo. Siege, gawin natin yan. Euyan, Tito. Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Ruyan, nakahanap ako ng mapapangasawa mong mayaman. Ito ay ang kilalang pamilya mo. Tito, may boyfriend na ako at... Tito, Emga tauhan. Bilisan nyo, dalhin siya. Opo. Euyan. Si Mo ay pumayag, ibigay ka lang sa kanya bilang pangalawa. At tatanggalin niya ang 10 bilyon kong utang sa sugal. Huwag kang magali sa tito. Kahit pangalawa, mayaman ka pa rin. Sinong nagpapaalam sa iyo? Pribadong lugar ito. Hindi ito bukas sa publiko. Ikaw, SI Langfong? Yan kuya, baka nakakamali ka? Hindi ba't pinalayas na siya ni Lola? Iyak ako, yung nakakainis niyang mukha. Hindi ko malilimutan habang buhay, Leng yan.
Kung sasabihin mo pang masama ang nanay ko, papatayin kita. Leng Feng, umalis ka. Hindi ka welcome sa pamilya Leng. Si Lola ang nagmakaawa sa akin na pumunta. Biro lang yan. Isang basura na pinalayas ni Lola. Hihilingin pa niya sa iyo? Leng Feng, nagdadahilan ka. Sa susunod, umanap ka na mas magandang dahilan. Tignan mo nga ang sarili mo sa salamin. Anong itsura mo? At sasabihin mong si Lola ang nagmakaawa sa iyo. Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Huwag mo akong hawakan. Leng Feng, akala Montag PA rin. Ang dating binata ng pamilya Leng, isa ka lang na pinalayas ni Lola. Basura na pinalayas sa bahay. Kuya yan, ginagawa ko nitong basura. Natatakot ako eh. Basura, ngayon pa lang ay lumuhod ka at humingi ng tawad kay Shuang. Tweet kong kalimutan lahat, tu. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung isasabay ko na ang lahat ng utang mo. Anong isasabay? Isasabay mo lang ang pagkatanga mo. Visit, anong sinasabi mo? Basura, sinong nagpaupo sa'yo? Tama na kuya yan. Bakit Montag PA pinapansin? Itong basurang pinalayas ni Lola. Tingnan mo itsura niyang to, bigla na lang bumalik. Tiyak may balak to sa pamilya Leng. Kuya yan. Gamitin Montag na yang Tiger Fist Montag. Para kay Schwang. At bigyan ng leksyon itong basura. Sige, basura, ngayon. Titikman mo ang lakas ng Tiger Fist. Basura ka. Sinaktan Montag si kuya yan. Basura, nangahas kang saktan si Schwang. Papatayin kita. Leng Feng, kaya mo ba akong patayin? Kung hindi, pagdating ni tatay at ni Lola, babalikan kita. Wala nang pag-asa. Tigil. Tatay, dumating ka na. Itong basura. Gusto niya akong patayin? Tulungan mo ako. Tito, nakita ni kuya yan itong basura. Napasukin ang bahay ng Leng. Akala niya may masamang balak. Pero hindi inaasahan, itong basura, may hawak na kutsilyo. Gusto niyang patayin si kuya yan, Tito. Buti na lang dumating ka, kung hindi si kuya yan, ay mamamatay sa kamay nitong basura. Dragon Head Ring. Bakit nasa, yo? Binigay ni Lola. Kalokohan. Paano ibibigay ni Lola ang Dragon Head Ring? Sa isang basurang pinalayas? Ibalik mo ang singsing. Lumayas ka sa pamilya Leng, pinalagpas ka na ni Tito. Ikaw, hindi mo kaya. Nilaslas Montag mukha ka o. Dapat magpasalamat ka, mukha lang ang nasalanta ko. At hindi buhay mo. Ayan, tatay, huwag mo nang pakialaman. Huwag mo na pakialaman. Hindi ko hahayaang isang basurang pinalayas ng Leng ang mang-api sa akin. Mamatay ka. Sige, kaya mo ba akong patayin? Basura ka. Iputok Montag na yang baril Montag. Kapag binaril mo kami, buong pamilya Leng, ay hindi ka patatawarin. Tito, pigilan mo itong basura. Gago ka! Pumasok ka ng puwersa sa amin at saktan ang anak ko. Paalang makuha ang Leon Head Ring. At, gaya nga namamamungputan noong 10 taon na ang nakalipas. Emga hamak na lahi kayo. Lingaodong, pwede mo akong late-latein. Pero huwag mong sasambahin ang nanay ko, kung hindi, papatayin kita. Magnanakaw ka na nga, ang yabang mo pa. Bawal ka bang punahin? At kung hindi mo ibibigay ang Leon Head Ring, siguradong, hindi ka makakalabas ng bahay na ito ng buhay. Emga tauhan. Itong gago, nagnakaw ng Leon Head Ring. Kapag lumaban, patayin ng diretso. Opo, Sino ang may lakas ng loob? ma. Lola, itong hampas lupang pinalayas mo. Hindi lang nagnakaw ng Leon Head Ring ng aming mga Leng. At siya lamang scratched ang mukha ng kapatid niyan. Lola, ipagtanggol mo naman kami. Oo, ma. Itong sa Leng Feng, hindi lang nagnakaw ng Leon Head Ring, nanakit pa kay Xiao Yan. Kung kumalat ito, paano na ang mukha ng pamilya Leng sa Beijing? Kaya dapat siyang mamatay. Lola, ipaglaban mo naman ako. Tumigil ka. Ma, Tumigil ka. Ang Leon Head Ring sa kamay ni Fenger, ako ang nagbigay. Lola, naguguluhan na po ba kayo? Bakit niyo ibinigay sa kanya? Ang Lion Head Ring? At, Kahit siya scratched mukha ng kapatid niya. tarik up. Sino ang nag-utos sa iyo na tawaging gago si Fenger? Fenger, nahuli ang dating ng lola mo. Napi ka. Leng Aodong, Leng Yan. Makinig kayo. Mulan gayon. Si Fenger ang magiging pinuno ng Leng Corporation. Kung sino man ang hindi sumusunod sa kanya, umalis sa pamilya Leng. Lola. Opo. Fenger, umupo ka. Fenger, makalipas ang 3 araw, ang pamilya mo, 100 taong pamilya tulad namin, ay magkakaroon ng engagement party. Balak ng lola mo na bilang pinuno,
ikaw ang pumunta. Bagamat kapwa 100 taong pamilya sa Beijing ang mga Leng at mo, pagdating sa kapangyarihan, palagi kaming dehado. Kaya. Palihim na naghihintay ang pamilya mo na sakupin ang aming mga Leng. Alam ni Granny Fenger na ikaw ay isang Shrinisid. Pero nabalitaan ko na ang sumusunod sa pamilya mo. Siya ay isang Shrinicide din, at ang kanyang posisyon ay hindi mababa, kaya, kapag pumunta ka sa engagement party, iwasan mo sila. Huwag mong sasagasaan ang pamilya mo. Ginoo, nahuli po ang dating ko. Nahuli na si Miss Liu kagabi at dinala sa bahay ng mo. Hinuli ng pamilya mo si Ruyan. Binabati kita, emosyal. Anong balak mo? Zenotsu, sinabi ni Huyin na dalhin mo agad ang asawa mo. Pumunta sa Shangjing Garden para sa engagement party. Ruyan, sino nagpasok nitong basurang ito? Yung master, natalo niya lahat ng tao natin. Ano sinasabi, Mo? Siya lang mag-isa? Natalo niya kayong lahat? Mga walang kwenta. Sayang lang ang pagsuporta ng pamilya mo sa iyong mga walang silbi. Basura, hindi lang basta pumasok sa Shangjing Garden. Sinaktan mo pa ang mga tao ko. Ruyan, Hala, mas mabuti pang magtipid ka ng lakas. Ngayon, siya ay, Asawa ka una, si Montakun. Kung wala akong pahintulot. hindi siya sasagot sa'yo. katarantaduhan. Asawa ko siya, si Leng Feng. Kung sabi mo asawa mo siya, tawagin mo siyang umalis. Ingnan natin kung sasama siya sa'yo. Liu Ruyan, Haha, puta, halika, itas Montag ang ulo Montag. Ah, anong ginawa mo sa kanya? hala, mukha kang gusto akong saktan. Sasabihin ko sa'yo, pirma niya mismo ang kasulatan ng kasal. Ha ha ha, Impossible. ha ha ha. Impossible. Sandali, pirma niya mismo ang kasulatan ng kasal. Mas mabuti kang lumayo sa pamangkin ko. Kung hadlangan mo siyang pakasalan si Mo Xiao, papatayin kita. Umalis ka. Eh, Ruyan. Ruyan, Anong klaseng tito ka? Ako ang tunay niyang tiyuhin. isang sugarol, karapat-dapat bang maging tiyuhin ni Ruyan? papatayin kita. Huvak, huvak. Basura, kahit aso, dapat tingnan mo muna ang may-ari. Ganoon ba? Ikaw hindi karapat-dapat. Ikaf, aray. Ito ang sampal para sa ginawa mo sa mukha ng asawa ko. Ito naman para matuto ka. Tandaan mo, hindi lahat ng tao pwede mong saktan. Ay, pangatlong sampal. Ayoko sa'yo, libre to, walang bayad. Gago, papatayin kita. Emosyal, okay ka lang? Cha-cha. Emosyal, hindi siya basta gago lang. Siya ang panganay na anak ng pamilya Leng. Ano? Zia? Parehong siglo old ang ang pamilya Leng at mo? Ang panganay na anak ng pamilya Leng. Kahit parehong siglo old ang ang pamilya Leng at mo sa Beijing. Ang kapangyarihan ng pamilya Leng ay hindi katumbas ng usig ng pamilya mo. Nagalit siya kay Mo Xiao, kahit ang pamilya Leng ay hindi siya maliligtas. Mo Xiao, siya ang nang-api kay Chacha. Dapat mong ipaghiganti si Chacha. Wala akong pakialam kung panganay siya ng pamilya Leng. Basta nang api siya sa'yo, hindi ko siya palalampasin. Liu Chacha, bakit ka nandito? Hindi pala aksidente ang pagdating ng tiyo mo noong gabing iyon. Ikaw ang may pakana. Haha, Liu Ruyan, hindi ka palatanga. Ako ang nag-utos sa tiyo kong adik na kidnapin ka noong gabi. Ako ang nag-utos sa kanya. Bakit? Liu Ruyan, ako si Liu Shaka. Sa katawan at mukha, hindi kita papahuli. Bakit lahat ng magagandang lalaki ay umikot sa'yo, isang second hand? Hindi ako makapaniwala kung hindi kita matatalo. Sireng na lang kita. Liu Chacha, wala kang katuturan. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na. Basta masira ka, okay lang kahit mabaliw ako. Sana noong gabi, pinaranas ko sa'yo. Kung ano ang desperasyon. Pero okay lang, hindi pa huli ang lahat. Paranasin mo sa kanya ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal. Ano ka ba? Nagsisisi ako na pinatawad kita noon. Ngayon, kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas.
Isang babaeng may pusong ahas. Ang kapal ng mukha mo. Malapit ka na mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Mokon. Hindi pa sapat ang sampal sa'yo. Huwag kang magmalaki sa akin. Tatawag ako ng mga tao para patayin ka. Ta! Mushao, huwag mo siyang patayin agad. Gusto ni Chacha na makita. Siyang nagdurusa at nagmamakaawa. Narinig nyo ba? Pumutol ng isang braso. 5 milyon ang premyo. Pumutol ng isang binti, 6 milyon. Oo. Salita mo ang nagdala sa'yo sa kapahamakan. Tapos ka na. Salita mo ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Tapos ka na. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng special ay tinatawag ng pamilya mo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sis, ang special na kinamay ay pinamala sa maging pamilya mula sa Edward Paresos. Special na ikinadala dito, kahit ang panganay na anak ng pamilya Leng. O kahit ang matriarch ng pamilya Leng ay dating. Tiyak na hindi makakaiwas sa kamatayan. Sabay-sabay na kayong lumaban para hindi ko na kayo isa-isa. Naghahanap ng kamatayan. Sino ang may lakas ng loob? Mo, ito yung babae na nanakit sa akin noong nakaraan. Huwag kayong matakot. Pagkatapos ay papaluin ko kayong lahat pabalik. Ano pang hinihintay ninyo? Zugurin ninyo sila. Aray. Ginoo, nalaman na namin ang lahat. Ang pamilya mo ay nakipagsabuatan sa impyerno ng pamilya ng Hapon na si Yamamoto Ichiro, sumunod sa pamilya. Nagplano para siraan ang pamilya Leng upang makuha ang lihim na militar na dokumento. Pakikipagsabuatan sa mga Hapon, hindi mapapatawad. Ang pamilya mo ay dapat patayin. Opo. Talagang mga walang kwenta. Kayo pa naman ang hindi na aking mula sa Edward Paresos. Ni hindi ninyo kayang talunin ang isang babae. Ano ang ginagawa mo? Ako ang pangalawang anak ng pamilya mo. Ang aking kuya ay ang walang hanggang mandirigma ng templo ng pagpatay sa Diyos. Maksizizik ka. Hindi ka pababayaan ng aking kuya. Ang pamilya mo ay dapat patayin. Huwag mo akong patayin. Ako ang pangalawang anak ng pamilya mo. Kubilos. Opo. Sandali. Ama, sa wakas dumating ka rin. Gusto akong patayin ng pamilya Leng. Kailangan mong patayin sila para sa akin. Ang pamilya Leng. Ang lakas ng loob ninyo. Ginagalaw ninyo ang aking anak. Ang pamilya mo ay nakipagsabuatan sa mga Hapon, karapat-dapat sa kamatayan. Dapat patayin. Humph. Ang lakas ng loob mo. Ang pamilya mo ay mabait. Nag-anyaya sa pamilya Leng sa kasal na pagdiriwang. Ngunit ikaw ay nandito at nagkakalat ng kasinungalingan. Hindi mo ba pinahahalagahan ang pamilya mo? Ayaw mo mabago. Ikaf. Ama, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa kanya? Kung alam na niya ang lahat, wala na akong pipiliin kundi ituloy ang plano. Sa totoo lang, ang pagdiriwang ng kasal na ito ay paalang patayin ang pamilya Leng. Tumigil ka. Lahat ay kailangan ng ebidensya. Ako ay isang mangal na pamilya na may 100 taon na kasaysayan. Hindi ako makikipagsabuatan sa mga Hapon. Mga bata. Tayo ay parehong mula sa mga marangal na pamilya sa Beijing. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng respeto. Kung ngayon ay luluhod ka at hihingi ng tawad, maaari kong patawarin ang iyong paghamak sa akin. At hindi ko na ito pag-usapan. Kung hindi, ipapakuha ko ang matriarch para ilibing ka. Ang pamilya mo ay may masamang balak, nakipagsabuatan sa mga Hapon. At nagmamalaki pa na ililibing ako. Ama, ang taong ito ay ayaw na magandang pakikitungo. Gusto niya na masama. Sa tingin ko, huwag na makatubili, patayin na siya agad. Pagkatapos, sakupin ang pamilya Leng para matulungan natin ang kuya na maging pinuno ng templong patayan. Kung si Mobing ang maging pinuno, ang kinabukasan ng pamilya mo ay hindi matutumbasan ng kahit anong mayamang pamilya, anak ng Leng. Mamatay ka na. Ingat, Ruyan. Leng Feng, hindi mo kaya labanan siya. Umalis ka na. Kung hindi ka alis, sasabihin ko sa'yo, pagkatapos siyang patayin. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Hindi ko ito patatawarin, Yiwan, protektahan mo si Ruyan. Opo. Huwag. Huwag kang mag-alala, Mrs. Walang makakatalo sa amo. Gagamitin ko ang buhay mo para bayaran ang ginawa mo. Tatay, ano? Ang lakas ng suntok ng batang ito. Puro kasinungalingan. Tingnan mo kung mas matigas ang espada ng tatay ko. O ang bibig mo, iwanan mo siyang buhay. Gusto ko rin siyang pahirapan ng husto. Atay, paano mo alam ang sacred feast ng templong patayan? Dahil ako ang nagturo sa kanila noon. Imposible. Ang sacred feast ay imbento ng pinuno ng templong patayan. Hindi mo sasabihin na ikaw ang pinuno ng templong patayan? Isa lang siyang maliit na tauhan sa pamilya Leng. At sinabi na rin ng kuya ko, ang pinuno ng templong patayan Ay nawala na 5 taon na ang nakalipas. Ikaw na maliit. nagpapanggap ka bilang pinuno ng templong patayan, tatay. Tumawag na ako sa kuya ko. Paparating na siya. At mahuhuli namin ang peking pinuno na ito. Pagkatapos, masasakop namin ang buong pamilya Leng. Hahaha. Tapos ka na. Gusto mo bang mamatay rin? Ano ang gusto mong gawin? Ipapadala kita sa impyerno. Ang anak ko ay walang kamatayang mandirigma ng templong patayan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Matandang hayop, hindi mo dapat. Saktan ng babae ko. Hindi mo ako pwedeng patayin kung papatayin mo ako. Hindi ka patatawarin ng anak ko. Tapos ka na ba? Tatay, Ikaw naman. hindi mo ako pwedeng patayin. Ang kuya ko ay walang kamatayang mandirigma. Sa susunod mong buhay, huwag mo na akong buluhin. Ang lakas ng loob mo,
Sinira mo ang kasal ng kapatid ko. Kuya. Pinatay niya ang tatay natin. Ano? Tatay. Kuya, dapat mong ipaghiganti ang tatay natin. Hindi lang niya pinatay ang tatay natin. Nagkunwari pa siya ang leader ng Divine Assassins. Putanggina. Pinatay mo ang tatay ko. Gigilingin kita hanggang maging patak. Talaga? Ikaw lang. Wala kang kakayahan. Gustong mamatay? Diyos ng digmaan, ang lakas ng loob mo. Ikaw ang pinuno ng Night Shadow Squad. Si Yuan? Diyos ng digmaan, ang tapang mo. Nakita mo ang leader, hindi ka man lang lumuhod. Leader? Imposible. 5 taon na ang nakalipas. Nagretiro na ang leader. Kahit noong sumali ako sa Divine Assassins. Hindi ko nakita ang leader. Paano siya maging leader? Bastos. Yuan, tumahimik ka. Paprotektahan siya. Nagsisinungaling ka pa na siya ang leader. Paano siya maging leader? Ayaw. Kuya, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa kanya? Patayin mo na silang dalawa para sa amang. Mgata, hulihin ninyo ang impostor na ito. Opo, Sino ang mga has? Galaf. Yuan, dahil ayaw mong tanggapin ang kabutihan. Huwag mong sisihin ako. Ngayon, sinumang humadlang. Sa paghihiganti ko sa tatay ko, papatayin ko. Pinuno NG Night Shadow Squad? Ganito lang pala. Ngayon, Lilinisin ko ang Divine Assassins. kuya, Salamat, Leader. Ito ang Divine Fist. Paano niya nagamit ang Divine Fist ng leader? Baka siya ang leader? Hindi, imposibleng ikaw ang leader. bakit mo alam ang Divine Fist na liha ang leader? Mobing, hindi ka pa rin naniniwala. Ang nasa harap mo ay ang leader ng Divine Assassins. Yuan, Mahalaga bang ako o hindi? Ang Mo family, kasabwat ni Yamamoto Ichiro. Ang target hindi lang ang military secrets ng Leng family, kundi pati na rin ang posisyon ng leader ng Divine Assassins. Naalala ko dahil sa sinabi mo. Pero, ngayon, hindi na yon mahalaga. ako ngayon ang walang hanggang mandirigma ng templo ng pagpatay. Pangalawa lang ako sa mandirigmang manglalapa. Kapag natalo ko siya, ako na ang bagong Panginoon ng templo ng pagpatay. Mobing, naghihimagsik ka ba? Yuan, huwag kang masyadong masakit magsalita. Ang posisyon ng Panginoon ay palaging para sa pinakamalakas. 5 taon nang nagretiro ang Panginoon. Ano naman kung ako ang maging bagong Panginoon? At ikaw, Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Dinadala mo siya rito. pa sa posisyon ng Panginoon, hindi ba? Humph. Parehong-pareho lang tayo, huwag kang magmalinis. Balief ka. Magmura ka na magmura, mamaya makikita ko kung ganyan ka rin. Kabastos sa kama. Ikaw. Sumunod ka sa akin at mabubuhay, laban ka at mamamatay. Susunod kami sa walang hanggang mandirigma. Ako ay sumasang-ayon. Ngayon, oas mo ng mamatay. Mobing, naghahanap ka ng kamatayan. Panginoong manglalapa, nahuli ako, patawarin mo ako. Tumayo ka. Hindi ka ba dapat nasa digmaan sa timog? Nabigo ba si Yamamoto Ichiro? Montagbing, nagtataka ka ba? Kung paano ako nakaligtas? Mandirigmang manglalapa, hindi ko inakalang makakalabas ka. Sa mga kamay ng mga Hapon na mandirigma. Mali ang hinala ko sa iyo, pero hindi mahalaga yon. Tapos na, 2. Ang taas ng tiwala mo sa sarili mo ah. Kung nasa kalakasan ka pa, Baka may kanting pag-alinlangan pa ako. pero ngayon, wala ka ng laban, hindi ka na dapat katakutan. At ikaw, wala ka talaga sa isip ko. Sasabihin ko sa iyo, naabot ko na ang perpektong antas. Walang sinuman sa mundo ang makakatalo sa akin ngayon. Kahit na ikaw ang tunay na Panginoon ng templo ng pagpatay, Wala kang magagawa sa akin. Ano? Naabot mo ang perpektong antas. Malakas ba talaga ang perpektong antas? Oo, bata. Ang mga nakakaabot sa perpektong antas ay kayang magpataw ng kamatayan sa isang kisa. At noon, ang Panginoon ng templo ng pagpatay ay nasa transformasyong antas lang. Paano kung nagtatago lang ako ng tunay kong lakas? Imposible. Kung hindi ka naipit sa transformasyong antas noon, bakit ka magre-retiro? Paano kung gusto ko lang maging ordinaryong tao? Naniniwala ka ba? Kalokohan. Itatapon mo ang napakalaking kapangyarihan. Paalang maging ordinaryong tao. Pwede mo yang sabihin sa mga bata. Pero hindi montag ako maluloko, montagbing. Mamatay ka. May lakas ka pa, HMP. Sa puntong ito, wala nang imposible. Kahit ang mga Diyos ang dumating ngayon, wala silang magagawa sa akin.
Ngayon na, ang posisyon ng punong mandirigma ng templo ng pagpatay, ako na ang upo. Hey, Yiwan, Ito na ba ang rurok ng kapangyarihan? Mandirigmang mamamatay tao, ngayon ang araw ng iyong pagbagsak. Umalis ka, ako na. Opo. Kung ito lang ang kayang gawin ng iyong rurok na kapangyarihan. Sobrang disappointed ako. Paul, hanggang ngayon matigas pa rin ang mukha mo? Sandali lang, pag nagpakita ng kapangyarihan ang kuya ko, hindi ka na makakapalad habang buhay. Umalis ka. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang dating punong mandirigma ng templo ng pagpatay. Ano ba ang kaya Montag? Puro ka porma. Gago. Laban ulit. Leng Feng, huwag kang magkaroon ng anumang masamang mangyari. Ayokong mawalan ng ama ang magiging anak ko. Kuya, umalis ka. Laban ulit. Subukan mo ang aking sariling likhang, hari ng mga tabak. Leng Feng, ingat. Ito, Ito'y pagtingin sa bulaklak sa ulap. kuya. Imposible. Ako'y nasa rurok na ng kapangyarihan. Rurok na kapangyarihan ito. Ano naman ang rurok na kapangyarihan? Sa paningin ko. Basura lang yan. Kuya, Tapos na, oras na para matapos ang lahat. tika. Tol, ngayon din, dalhin mo ang mga tao mo at umalis kayo sa Shangjing Garden. Kung hindi, babarilin kita. Lahat ng nagbanta sa akin, patay na. Tigil Montag, yang kakulitan. Gavin Montag na. Punong mandirigma. Isa lang ang kapatid ko. Patawarin mo siya. Ang byuhe kao. Kung papatayin mo ako kahirapan, bahala ka. Kuya, Wala kang karapatang makipagnegosyon sa akin. Simula nang ang inyong angkan mo, ay nakipagsabuatan sa mga hapon ang inyong wakas. Ay talagang nakalaan na. punong mandirigma. Kung hindi ang aming dalawang magkapatid ang buhay. ang iba pang miyembro ng angkan mo, maaari mo bang patawarin? Hindi naman lahat ay dapat parusahan. Ang iyong kasalanan, ikaw ang magbabayad. Salamat, punong mandirigma. Kuya, hindi pwede. Kuya. Kuya, Leng Feng, akala ko'y hindi na kita muling makikita. Ginoo, paano po natin aksyonan ang mga taong ito? Lahat ng may kaugnayan sa mo family, ipakulong sa walang hanggang bilangguan. Ate, Hindi ako pwedeng makulong. Kung alam ko lang sana, hindi ko sana ginawa. Ede, nagkamali ako. Pasensya na, patawarin mo ako, Ed. Kung nagkamali ka, bayaran mo ng gawa. Liu Ruyan, ako ay iyong kapatid sa ama. Iyong tunay na kapatid. Sigurado ka bang ganoon kakatigas ang puso? Pasensya na, Liu Ruyan. Hindi ko kayang makisama sa isang kapatid na walang pili ng paraan. At may pusong ahas. Liu Ruyan, kung ipapakulong mo ako, hindi ka papatawarin ni Papa at ni Lola. Nang gamitin nila ang kaligayahan ko bilang panlaban. Para ipagpalit sa kung ano-ano, ako si Liu Ruyan. Ay matagal nang hindi naging parte ng pamilyang Liu. Liu Ruyan. Ikaf. Liu Chacha, palagi kitang iniintindi at pinagbibigyan. Ngunit ang kapalit ay hindi pag-unawa kundi mas malala pa. Mula ngayon, sa bilangguan ka mag-isip at magsisi. Siege. Kung ganong, papatayin kita. Dalhin na. Ruyan, Liu Ruyan, Magdusa Kazana. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Paano ka naging kamag-anak ng pasyente? Buntis na nga siya ng 5 buwan, pinag-initan mo pa. Doktor. Sinasabi mo bang buntis siya? Hindi mo alam na buntis siya? At hindi mo alam kung paano maging asawa? Buntis na nga siya ng halos 5 buwan, hindi mo alam? Buti na lang naagapan at hindi nasaktan ang sanggol sa loob. Kung hindi, pagsisihan mo habang buhay. Ako ama na? Nobyo, nais mo bang sa banal na seremonyang ito, aminin at tanggapin ang nobya bilang iyong tunay na asawa? Sa hinaharap, maging sa ginhawa o kahirapan. Maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa kayamanan o karalitaan. Mamahalin mo, igagalang, aliwin, at ingatan siya. Hanggang sa wakas ng iyong buhay, nice mo, takti ha? Nais ko. Nobya, sa banal na seremonyang ito, nais mo bang aminin at tanggapin ang nobyo bilang iyong tunay na asawa? Sa hinaharap, maging sa ginhawa o kahirapan. Sa kalusugan man o karamdaman, sa yaman man o kahirapan. Mahal mo siya, igagalang mo siya, aliwin mo siya, at ingatan mo siya. Hanggang sa katapusan ng iyong buhay, handa ka ba? Handa ako.
Ginoo, kahit na ang pamilya mo ay nagiba na, si Yamamoto Ichiro ay patuloy na nagbabanta sa likod at ngayon ay personal na. Nagdala ng 1-0 dalubhasang mandirigma sa bansa. Umasok sa bansa. Hayaan mo silang manatili magpakailanman sa lupain ng Daxia.